Let's pray. Lord, God, thank you, God, for this afternoon. Thank you for the life of each and every one. Even for all this privilege, O God, that you are giving us the chances, O God, to serve you. Thank you for all the privilege, O God, that you are giving us to come together, to listen and receive your word. For we know that your word will direct us, give us the right direction, and will strengthen and empower us, Lord, in our walk with you. Father, continue to bless your people as we continue, Lord, to sit at your feet, to listen to your word. Father, we pray, give us your divine wisdom, divine knowledge, Lord, so that we could be able to grasp, so Lord God, the message that you want us to receive. Bless your people, O Lord, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and everyone as we continue, Lord, to be in your presence. Father, thank you. Bless your word that we are about to hear. And Father, give us your direction and give us your power, your word, O God, so that we will not be dissuaded in our walk with you. Amen. Father, thank you. Bless your people in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good afternoon to everyone. At gano'n din sa mga naka-online, good afternoon. Praise the Lord. May the Lord bless each and everyone as we listen to His word this afternoon. Okay, ang ating topic ngayon is about commitment. Ganda ang topic natin. Confirm. Praise the Lord. Commitment. Let us see what is in 1 Kings chapter 8, verse 61. Ito po ang isang bagay, isang word na napaka-meaningful at napaka-importante na gawin ng isang nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya dito, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Yeah. Sabi niya, may your hearts be fully committed. Ibig sabihin, yung puso natin talagang tunay. Yeah? Tunay na nakasurrender na ibigay sa Panginoon. Sa mag-asawa. Wala akong asawa eh. Kaya wala akong alam sa Biblia. Pero asawa ko si Lord eh. He is my bridegroom. Yeah? Diba? Sabi niya sa salita ng Panginoon, we are the bride and He is the bridegroom. Yeah? Ibig sabihin, ang commitment, kung talagang sinabi ko na, I give my life to you. Yeah. Sana, walang makapaghiwalay. Kaya ng mag-asawa. Diba? Kaya ng mag-asawa. Walang makapaghiwalay. Sino makapaghiwalay? Ang patay lang. Diba? Sabi niya, yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Yan. Ang napakaganda, si Lord, wala talagang makapaghiwalay. If you commit yourself sa Kanya, siya ang kasama mo kahit nandito ka sa mundo. Kahit
nandito ka sa earth, if you've given your life to Him, kahit mamamatay ka, siya pa rin. Yan ang diferensya. Yung asawa ko dito sa mundo, kung may namatay sa inyo dito, naghiwalay na, wala na, nagsipalit na kayo. Yan. Pero kung talagang ang Panginoon ang tunay na bridegroom natin, kahit mamamatay tayo dito, siya pa rin ang kapiling natin pagdating ng panahon. Amen? Amen? Kaya sabi niya, our hearts must be fully committed to the Lord to live by His decrees. Paano maipapakita na talagang committed tayo sa Panginoon yung puso natin to live by His decrees? Sa pamamagitan ng mamuhay tayo in line or in accordance to the decrees or to the word of the Lord. And obey His commands. Yan. Yung pala, kung talagang committed yung puso mo sa Panginoon, you are walking in line to the will of God and obeying His commands. Nag-o-obey ka sa command ng Panginoon. Kaya, napaka-importante yung talagang we commit ourselves, commit our hearts, let us surrender, let us give our hearts to the Lord. Amen? Amen? Amen. Makarinig kayo dito, lalong-lalo na kayo may asawa. Ano? Hallelujah. Kaya, if you're trying to break your commitment, I tell you, magulo. Kaya sabi ng si sister kanina, hindi ka makatulog. May sunday ka, totoo yun. Ganun din sa Panginoon. Kaya, it's good to give really our hearts to God. Commitment, I would like us to go deeper and understand more. Sabi niya dyan, commitment is one of the foundation of our relationship with God. Yeah. Foundation. Yeah. Alam niyo ang foundation. Ang foundation ng building na ito. Okay? Yung foundation. Yung foundation. Alam niyo dito sa Hong Kong. Ito sa Hong Kong. Ang foundation, ang pinakamatagal. Pinakamatagal. Because, ang mukhay mo, anya kat alam, hindi ganda, hindi yung foundation na. That's why there are some buildings here in Hong Kong na ang uray ang ginginad, kahit malakas ang hangin, nagaganon lang. Nagsuswing lang. Parang nag-roll lang ano sa foundation. Okay? Yan ang strength. The foundation is the strength of one building. Yung foundation ang strength. Kung mag-build up ka ng building, yung foundation ang strength. Kung mag-build up ka ng tulay, yung foundation is the strength. Everything that you are building, if you want the good foundation, talagang yung foundation, ang dapat mag-build up ng gusto. Yeah? And commitment is one of the foundation of our relationship. Actually, not only one, talagang yan ang foundation. Yan ang foundation ng ating paglilingkod, ating relasyon sa Panginoon. Yeah? Dahil kung walang commitment ng bawat isa, wala. Kung wala kang commitment sa ating Panginoon, wala. That's why, that's why, the next, sabi niya, faith does not work without foundation.
commitment, I should say. Faith does not work without commitment. Because kung may faith ka, kailangan kasama yung commitment. Because hindi mag-work out yung faith mo without commitment. Because commitment shows validated your faith. Yung commitment mo ang nagpapakita sa tunay na pananampalataya mo. Ganun. Dahil, alam at alam natin na faith without action. In the great action, so that your faith, may pakita talaga yung faith mo is your commitment. Your commitment. Kaya, kagaya yung si sister kanina, because they have that commitment. Siyempre, work out muna gusto. We thank the Lord because we are in the Lord. We are in the Lord. Ang pag-work out natin sa commitment natin is yung commitment mo kay Lord, pag-build up yun. And yan din ang strength ninyo sa commitment ninyo mag-asawa. So positive, lalo-lalo na kung believer kayo. Kasi, kung believer ang mag-asawa, ganito may sinasabing triangle. Triangle. Alam niyo yung triangle? Ganun. Dapat. Okay. Si Lord dito, ikaw dito, asawa mo dito. Triangle yan. Kung mag-focus kayong dalawa kay Lord, mag-focus kayo dalawa, lumalapit kayong dalawa sa Panginoon, ikaw lumalapit ka kay Lord, siya lumalapit kay Lord, lalong-lalo na lumalapit kayong dalawa sa between you, until talagang si Lord ang ano ninyong dalawa. Once na nakafocus kayo kay Lord, lumalapit kayo, habang lumalapit kayo kay Lord, pati yung relasyon ninyong dalawa, lumalapit yan. Amen. Kaya kayong mag-asawa, panalangin ninyo yung asawa ninyo. Panalangin ninyo. Because even in the Bible, your asawa will become anak ng Diyos sa pamamagitan ninyo. But you need to work it out. Bakit ang lungkalong? Because of commitment. Because of commitment. Kayo kasi, nag-commit kayo sa bawat isa. Kaya hindi basta mabuburay. Sa mga unbeliever, walang anuman yan sa kanila. Pero if you are in the Lord, you need to say yes to your yes. Amen. Kaya, ganun din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Because, sabi ko, in 2 Chronicles chapter 16, verse 9, sabi niya, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen, tingnan nga, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Tingnan ninyo? Kaya makita natin, the eyes of the Lord is ranged throughout the earth. Kitkitaan na. Yan? Kitkitaan na. Tapos, to strengthen. Sino ang kanyang palalakasin? Sabi niya dito, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Amen. Kaya talaga pala kung fully committed ka sa Panginoon, tinitingnan ka ng Panginoon. Kaya pwede nating sasabihin, commitment is our strength. Commitment is our strength. Our commitment to the Lord is our strength. Because if God will see your heart
that is fully committed to Him, sabi niya, I will strengthen those who are fully committed. Kaya hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Kaya, tingnan ninyo, special tayo. Ang daming tao dito sa mundo, right? Pero, yung mata ng Panginoon, tinitingnan niya. Tinitingnan niya yung fully committed sa Kanya. Kagaya yung, for example, pumunta kayo sa park. Sino may alagang bata dito? Yan. Pumunta kayo, for example, sa park. Yan. Pumunta kayo sa park. Ang dami-daming mga bata na naglalaro doon. Pero ikaw, kahit ang daming mga bata doon, pero yung batang naalagaan mo doon ka nakapokus. Yes, doon ka nakapokus. Oo, dahil yan ang anak mo, yan ang alaga mo. For example, anak mo din. Kahit nagtatrabaho ka sa loob ng bahay, maraming mga bata doon sa labas, for example. Sa labas, naglalaro. Diba sa atin, doon tayo sa loob, maraming naglalaro sa labas na bata. Sa atin, sa Pilipinas. Once na umiyak ang anak mo, alam mo ang anak mo. Yes, alam mo ang anak mo, kaya anong mangyayari? Puntahan mo. Dahil alam mo, yung anak mo, ang umiiyak. Amen. That's why, wherever you are, yan ang napakaganda. Alam ng Panginoon ang iyak natin. Isang totoo lang eh. Sabi ng Panginoon, pinupulot ng Panginoon ang luha natin, ilalagay na doon sa bahay. Kaya hindi nasasayang yung luha natin. Hindi nasasayang yung luha natin na binibigay natin para sa Panginoon. Iiyak tayo sa Panginoon. Hindi ka umiiyak dahil masted ka. Pero umiiyak ka dahil siya lang ang alam mong lakitan. Sinusurrender mo ang lahat sa Kanya dahil alam mo na siya may magagawa. Amen. Kung walang magagawa ang tao, alam natin may magagawa si Lord. Amen. Kaya, commitment, napaka-importante ang commitment natin sa Panginoon. Yung talagang tunay na paglilingkod. Walang makapaghiwalay. Walang makapaghiwalay. Kahit anong problema, siya pa rin. Kahit anong napapakinggan, siya pa rin. Kahit anong sitwasyon, siya pa rin ang pinupuri natin. Amen? Amen. Hallelujah. Baka sinasabi ninyo, hindi mo kasi alam, Pastor, ang sitwasyon namin. Kahit naman wala kaming asawa, mayroon naman kaming lapayan. Mayroon naman kaming tainga na napapakinggan namin ang daming istorya. Mayroon naman kaming mata, nakikita namin. Kung minsan na, karamihan, pinagkakamalan na kami na may asawa. Sinasabi nila ang problema nila. Kaya kung minsan, after ng counseling, mag-i-smile ka na lang, ganun pala. Kasi dyan gaya mo. Hallelujah! That's why commitment is our strength. Another thing is in Proverbs chapter 16, verse 3. Sabi niya dyan, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Anong ibig sabihin nito? Your commitment determines your destiny. Kaya kung talagang ano ang commitment mo sa Panginoon, it will determine your destiny. Tingnan ninyo. For
example ng isang bata. Talagang yung isang bata or isang tao, he has that commitment to really learn. No? Na mag-aral. Ha? Alam niyo ang commitment niya sa kanyang pag-aaral. Yan ang destiny niya. Kaya napakagandang ingatan natin. Talagang tingnan natin, mas lalo tayong kakapit sa Panginoon. Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon kahit anumang sitwasyon. Okay. Another is, commitment is denying yourselves. Paano yun? Denying yourselves. In Matthew chapter 16, verse 24. Sabi niya dito, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Yan. Ganun talaga ang paglingkod sa Panginoon. He must deny himself. Talikuran niya ang kanyang sarili. Anong susunod? Take up his cross. Anong Tagalog ng take up? Buhatin niya ang kanyang cross. At sabi niya, and follow me. Sinong talagang gustong follower ni Lord? Talikuran ng sarili niya. Tapos, buhatin niya ang kanyang cross. Tapos, follow me. Sabi ni Lord. Ibig sabihin, kung ano ang gustong-gusto mo, talikuran mo yan. Alam niyo, itong katawan natin, itong self natin, maraming gusto, di ba? Gustong kumain, ano pa, kaya Matulog. gustong matulog, gustong yumaman, gustong magpasyal, gustong sige, sabihin mo lahat ng gusto. Alam niyo Shopping. Ni Charlene. hindi naman bawal yun. Pero ganito, denying yourself, it means, kung magkalaban yung dalawa na yan, kung ito ang self, ito ang will ng self, ito ang will ni Lord, kung magkabangga sila, ang sinasabing denying is, talikuran mo ito, yan ang harapin mo. Ganon. Magkalaban yan. Magkalaban yan. Pero, kung talagang gusto mong sumunod sa Panginoon, ito, talikuran mo ito. Once na nagkalaban silang dalawa, ano ang pipiliin mo? You always piliin mo ito. Right side. That is commitment. That is denying. Example, gusto mong mamasyal, pero may service. Ano ang i-deny mo yun? You come. Amen? Amen. Ayan. Kahit may problema, pero may service pa rin. You come. And God will do His part sa buhay mo. Tingnan mo kung paano kikilos sila. Tapos, take up your cross. Medyo mahirap, ano? Tanong ko lang gagawin. I-take up mo pa ang cross mo. Tapos, follow. Hallelujah. Itaano yun. Ganun talaga maglingkod. Pero sabi ni Lord, if you really submit yourself to Him in everything, His yoke is easy. Amen? Dahil hindi naman ikaw lang ang bumabaklay. Ano bang ako kasi bumubuhay. Kasama mo ang Panginoon. Amen.
Hallelujah. Kaya sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves, carry up their cross. Ang cross, mga problems, and etc. Hardship. Yan ang cross natin. Pero sabi niya, take up. You carry pa rin. Huwag mong iiwanan. Hindi niya sinabi niya, iwanan mo ang cross mo and you follow me. Take up your cross and follow me. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Amen. May istorya sila. Sabi daw yung ay, muli ko hindi ko okay. Example. Alam niyo may example ako dito. Si Noah. Makita natin ang commitment ni Noah. Noah, commanded by God to build an ark. Doon po sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, basahin natin ang verse 9. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Kung basahin ninyo yan, hanggang verse 22, lahat yan very specific. Yung command ng Panginoon kay Noah na mag-build ng ark. I think December, punta kayo sa ark. Noah's Ark. Sino bang hindi nakapunta sa Noah's Ark? Oh. Yan. Sige, magagtumanan ta. Yan. Diyan mo yun. Yung amo nilang babae, sila ang may-ari sa Noah's Ark. Yung Noah's Ark dito sa Hong Kong, according to Juan, kaparihas yung size. Kinuha nila yung size. Because believer ang may-ari kasi. Kaya nakuha nila yung description. Lahat ng size ng Noah's Ark dito sa Hong Kong. Yan ang kinuha nila sa Noah's Ark dito sa Bible. Nandito kasi ang measurement niya. So, very, very specific ang Panginoon. And Noah obeyed the Lord. Kaya doon sa verse 22, basahin ninyo. Umay tayo basahin ninyo. Kaya sabi niya dito, Noah did everything just as God commanded him. You see? Kaya talagang si Noah yung commitment niya sa Panginoon. Naggawa siya ng ark kahit hindi madali. Pero pinatupad niya. Ginawa niya. Sana ganun din tayo. That is commitment. Hindi yung in-start mo tapos hindi mo tatapusin. Dapat po naniwala ka na sa Panginoon. Talagang your commitment, you need to finish the race. Huwag at huwag kang mag-give up so that you will be rewarded. Amen? Hindi dahil maraming problema. Bakit Lord? Nagpakatotoo naman ako. Yan. Naglingkod naman ako. Bakit ganito? Pero let's continue to serve. Yeah? Hallelujah. Praise the Lord. Okay. In Hebrews chapter 11, verse 7, sabi niya, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, and holy fear, built an ark to save his family. By his faith,
He condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Tingnan ninyo, talagang God rewarded Noah because of his commitment. Not only Noah saved his family. Amen. Noah saved his family. Kaya kung patuloy tayong committed sa Panginoon, faithful sa Panginoon, I tell you, ating pamilya natin, hindi ka pabayaan ni Lord. I tell you, ganito yan. Even in the last breath, even in the death bed, God can do miracle to save your family. Amen. Amen. Kaya, sige lang, kung minsan parang hindi makikita na parang walang nangyayari sa panalangin natin. Pero hindi namin alam, may ginagawa si God. May ginagawa si God. Amen? Amen. Okay. Hindrances. Let's go to, marami pa akong example, but let's go to hindrances of commitment. Hindrances of commitment. Alam niyo ang hindrance ng commitment, number 1. Ano? Ayan. Asahan na ninyo? Laziness. Yan. Sa tamad ang tao. Yan. Sige nga, basahin natin. Okay. May ano ba kayo dyan na Tagalog? Tagalog. Version ba kayo dyan na Tagalog? Ang maganda sa Tagalog. Wala? Meron. Mayroon? Sige na. Bibiyaka na na. Ayan. Ito. Basahin ninyo. Sabi niya, ang taong tamad. Talaga maganda. Ang taong tamad ay laging may dahilan na sinasabi niyang baka. Oh, maraming baka. Baka siya ay lapain ng iyong sa daan. Sa katotohanan, dahil sa katamaran. Dahil sa katamaran. Kaya sinasabi, baka dati, baka uulan ng malakas. Yan. Baka uulan ng malakas. Maraming dahilan, sabi niya, ang tamad. Anong next sa verse? Yan. Next one. Salita ng masamang babae ay parang malalim na hukay at doon napupulog ang kinamumuhian ng panahon. Yan. Anak ko na, Panginoon. Salita ng masamang Babae. Babae. I-start mo nga sa verse tapos na yung 13, ano? Ayan. Salita ng masamang babae ay parang malalim na buhay. No? At doon namumulog ang kinamumuhian ng Panginoon. Kaya ganun ang tamad. Yan ang rason kung bakit ang isang tao hindi nakakapag-commit. Dahil sa katamaran. Ayaw niyang gawin ayaw niyang gawin yung kagustuhan ni Lord. Maraming dahilan. Maraming dahilan. Kaya huwag tayong magdahilan. Another is, another hindrance is pressure of business. Dahilan na kung bakit hindi magkukumit ang isang tao. Alam niyo? Because of pressure or of business.
In Luke chapter 14, tingnan natin. Luke chapter 14, verse 18. But they all alike began to make excuses. Nag-i-invite kasi. Because may padaya. No? The first said, I have just bought a film. Oh, you see? Kabibili ko lang ng lupa. Siguro, ano ito? Ano yung nagbibinta ng lupa? Property. Real property. Real. Basta, ganun. And I must go and see it. Please excuse me. Next. 19. Ano yung next? Another said, I have just bought 5 yoke of oxen. Hindi ng animal. Kanina, property. Ngayon, hindi ng animal. And I'm on my way to try them out. Please excuse me. You see? I tell you, there is an audible voice that keep on inviting you in the presence of God. Every time na mag-hear of time. But I don't know if you are listening or not. Bakit hindi ninyo mapapakinggan? Because you are listening. There are many can't commit to the Lord. Why? Because they are too committed to making money. Sa ibang lugar, busy sila mag-part-time. Busy sila mag-part-time sa Diok na maganda na dito sa Hong Kong. But still, marami pa rin nagpa-part-time dito. During their day off, nagpa-part-time sila. But praise the Lord, karamihan. Lalo-lalo na sa mga naniniwalang tunay sa Panginoon. During their day off, nandito sila kung naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ang ibang lugar, naku, talagang hinahapon nilang oras. Tapos, medyo late kang na, tapos, pagano-ganon sila ng oras nila. Iganon nila, tapos tingnan ka na nag-preach. O tingnan nila yung oras, tingnan ka ulit mag-preach. Kurang lang na sabihin ng, pastor. Malilate na ako sa part-time mo. Karamihan, ganun daw ang iba. Kaya pagkatapos ng preaching, pagkatapos ng closing prayer, mamaya wala na. Nag-disperse na sila because bawat isa sa kanila ayan, habol sa part-time. How could you concentrate to listen? Hindi ka makakonsentrate. Or yung ano bang, yung malilate ka lang na eh. Ha? So sabi may hinahabol ka, hindi ka na makakonsentrate. Kaya, they are too busy. That's why, titignan natin, huwag tayo mainlove sa mundo nito. Mainlove tayo sa Panginoon. Alam niyo, if you are falling in love in this world, your focus is in this world. But if you are in love with the Lord, your focus is in God. And it will make your commitment firm. Dahil kung talagang in love ka sa Panginoon, kahit anong mangyayari siya ba? Sabi ni Sister kanina, kahit anong sinasabi ng Mr. mo, pinaglalaban mo. Kinukuburan mo ba rin? Dahil ayaw mong masira because of the part of commitment. Oo, kung talagang good ka na asawa, ganun. Pag mong istoryahin ang asawa mo, ay, ang asawa ko, ganito. Tapos kung nag-kiss kayo, i-ano ang mukha mo. Diba? Mas lalo kang
kang irespeto ng asawa mo kung alam niya na hindi mo siya sinisira. Ano? Kaya, siyempre, kung inistorya mo, pati yung pamilya mo, wala nang respeto sa asawa mo because nalaman nila na ganun pala. Isn't it? Ganun. Kaya kung gusto mong mag-build up pa rin at ganun, and that is a part of commitment. Yeah? Hallelujah. And the last one, hindrance is because of wickedness. Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan na ginagawa, kaya hindi mo fully maibigay ang buhay mo sa Kanya. Dahil sa mga reservation, hindi mo maibigay ang tunay na commitment mo sa Panginoon. Why? Because of wickedness. In Psalm chapter 37, verse 35, sabi natin, I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a luxuriant native tree. Next verse. But the sun passed away and was no more. Though I looked for him, he could not be found. Tingnan niyo. Alam niyo, ang wicked people, kaya do not invade them. Magpo-flores, huwag kang umapay sa kanila. Pero, tingnan niyo, but his son passed away and was no more. Hindi magtatagal. Hindi magtatagal yun. You know why? There is no protection of God. Kung yumayaman man yan, hindi magtatagal yan. Tapos, hindi maganda. Kasabihin yung tao, ay, tinakaw na rin. Tinakaw na yung pinapakain niya sa pamilya mo. Maganda ba yun? Kaya, yan. In Psalm chapter 37, verse 17, for the power of the wicked will be broken. Tingnan ninyo? The power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Hallelujah. But the Lord upholds the righteous. Amen. Praise God. Praise God. Kaya palagi kong sinasabi, kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Kanya. Amen. Yes. Marami mong pagsubok na inaalaw ng Panginoon. Pero hindi tayo binibigyan ng Panginoon. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon at hindi natin kaya. Kaya natin na. Then after that, reward. After that, reward. Why? Because sabi ng Panginoon, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Uphold ng Panginoon ang mga obedient sa Kanya. Kaya anuman ang pagsubok, anuman ang mga sitwasyon, huwag tayong mag-give up sa ating commitment sa Kanya. Tuloy pa rin tayong maging matagal. Alam natin na hindi tayo nag-iisa. Karamay tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, but the Lord uphold the righteous. Hindi tayo pababayaan. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya let's continue to walk in line to the will of God, and let's continue to commit ourselves to Him and continue to follow Him. Amen. Okay, so let's all stand. Tayo po tayo lahat at habang isa-search natin ang sarili natin kung ano man ang mga
pagkukulang natin sa Panginoon at ito po ay ating isubmit sa Kanya. Let's continue magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal. Ang Panginoon po ay nag-suffer sa cross para lang tayo maligtas. Kaya anuman ang mga suffering natin na ating nadadaanan, dinaanan ng ating Panginoon yan. At salamat siya po ang ating kalakasan. Ang gagawin natin, patuloy tayo na i-commit natin ang buhay natin sa Kanya. Patuloy tayo na lumapit sa Kanya. Patuloy tayo na magpakumbaba sa Kanya. At patuloy tayo na mag-obey sa Kanyang mga kautusan sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus.